Yan po mga ka-business, mapagpalang umaga sa ating lahat. Ano ko ngayon? Karga Bibi Tinay. Good morning. Morning, hi. Bibi. Yan, nagpakarga mga business. Oh. Morning. Sustainability lang ito. Morning. Good morning sa mga business na. Business, morning. Yan o, mga ka-business. Aga-aga karga. Kay hanap niya mama. Katatapos lang namin na mag-almusal mga ka-business. Yan. At ako'y papunta na sa Kibi House. Ito. So, ayun, mama Yan naglilinis si mama Yun si mama, naglilinis Bakit? Anong higawa mo? Naglilinis mama. Buhat ko. Nawala ka lang sa paningin niya. Panay na ang mama. Hindi mga ako nakainom ng tubig. Pambira ini. Alas 4 gising, diba? Si Mingay, alas 4, madaling araw kasi nag-asikaso sa mga bata. Yung anak ni Borno kasi isiling ina sa ospital. Ngayon si Borno ko na nakauwi ngayong umaga. Galing na madaling araw. Under sa loob ng kwarto nila. Pero pabalik din siguro yan dahil asikaso nga doon sa ni Bungit. So si Mingay talagang asikaso ng mga bata. Daling araw, doon na sa taas pinatulog yung mga bata. Tapos ngayon pinakain na si Ace umaga kasi papasok naman yun ngayong pang tanghali naman siya. Si Katalia kasi umaga. Ma, nagwawala na, nakita ka lang. Tekapat na. Ito mo, tikabat na raw. Tikabat na, tayo sinagtap. Tayo na. Bakit ang mukha mo sobrang si Papa? Sa bitawa. Paki mama. Hello mga business, hi. Flying kiss ikaw, flying kiss. Flying kiss pa daw sila na. Flying kiss daw. Mabait ba yan? Sagot. Ay, huwag mo namang busy. Mabait ba si Tinay? Opo. Tinupak. Amoy laki ni. Tinupak. Pinakain ko yun ng laki ni. Saka itlog. Light. So yun po mga business, nagayak na ako papunta sa TV House. Babay na, baby. Sino ko ang uso? Gusto yata sa mama. Sunod na lang kayo doon pagkatapos mama maglaba kasi maglalaba pa si mama mo. Bebe. Gusto sa mautak to. Matalino to. Matalino ang Bibi Tinay ko. Matalino yan. Bright. Bright. Bebe, sino bright, baby? Bibi daw. Sinong bright, be? Sinong bright? Bright, sinong bright? Be, bright. Bright. Bibi Tinay is bright. Tingnan ko nga. Haching! Haching. Haching! Ikaw nga? Haching! Ang ginugasan ni Papa. Haching. Tara na. Punta na ako sa KB House, mga kabisnes. Ayaw niya. Gusto niya sa mama. Dad. Babay na daddy. Baboy. Paano ka dyan ma? Wala man tagas tubig ma? Magkano pa ako? Dito ako mga nasa sakayan. Diba namin dito na? Pakilagay mo nga dito sa likod ko naman. Cabinet. Tapos na ako. Nilinis ko ng cabinet. Punasan mo muna ma. Maalingi ngayon Si Dudong, wala pa? Naliligo na dad. Naliligo na. Okay, sana. Dito ko na nga lang para makalis ko. Sige na, ako na lang. Isang kamay kasi yung gamit ko Alright. Thank you ma. Bigis na ako bibit. Isang bito. Shit! Ang banguman. Yan Pasok na po. Pasok. Malinis. Ay, very good, walis.
So yun po mga kabisnes, oh, tapos na namin linisin ang sasakyan mga kabisnes. Alright, ayan o. Doon si Dudong nagpapabango sa sasakyan. Business. Good morning Dong. Good morning, everyone. You know, I have a job now, and my job is to clean this beautiful car. Beautiful car. We sure that the car is very comfortable and smells good and Alright. running condition of business. Alright. You know what I mean, ba? You know what I mean. Yee! So ayan po mga kabisnes, nilinis namin ni Bay. Tapos si Dudong naman dyan sa loob. Alright pa sa okay. Oh, yan mga kabisnes. Oh. Tapos andyan yung dalawang M's. Oh. Yung dalawang M's. Ayun, oh. Mga kabisnes, good morning. Energetic to? Oh, energetic ka. So ayan po mga kabisnes, ay mission tayo mga kabisnes. So wait lang tayo sa ating pinuno kung saan, no? Hintay lang tayo mag-guard, pero at least preparado na, na-prepared na namin yung ano. Tapos ay basibay nandun na sa loob, ay nasikaso naman yung mga gamit natin sa pag-mission, tulad ng mga camera, battery, o mga stand natin, no? Ganyan. Tapos iba pang mga kailanganin natin sa pag-vlog mga kabisnes. So nasikaso na ni Kuya yun, ay ni Bay. Maya kasi nagayak pa lang si Kuya. So intabay lang kami, at least yung sasakyan namin ay kondisyon na, malinis na mga kabisnes. Right? So antabay lang muna kami, then gagayak pa si Kuya. Si Kuya naman ang mag-ano kung saan ang schedule. Po mga kabisnes, babalikan po namin. Kain ka pa isa, damihan mo, kain mo. May ulam pa dito, kung gusto mo pa. Ayan. Uy, grabe yung dalawang magkapatid, oh. Kahit wala yung nanay, oh. Masaya rin sila. Di nyo ba namimiss si Boyet? Ha? Namimiss ko po si Boyet. Namimiss mo si Boyet? Pero malapit naman na, ano na eh, ano na yun, under operation na yun. O baga, ano na yun sa pag-opera. No? Manalangin kayo ha, na maging successful yung ano, ng opera ng kapatid nyo. Tapos kumain na ba kayo? Ako po. Kumain na kayo. Sinong naghanda sa inyo ng pagkain? Timingay po. Si Timingay. Tapos kanina umaga, ay sabay tayong kumain, no? Opo. Kanina umaga mga kabisnes, sabay kami kumain ito. Kasi siya, sa tanghali siya eh. Sa tanghali. Tapos si Catalia, sabay naman sila ni Kia. Umaga naman. Umaga pa si Mingay mga kabisnes ay nag-asikaso na sa kanila. Sa kanilang dalawa. Ito, si Catalia at saka si Kia. Tapos pagkatapos ng before mananghalian naman, kasi ito naman papasok sa tanghali. So sabay nasabayan ko siya kumain kanina umaga. So kumusta naman yung pag-aaral ninyong dalawa? Okay lang po. Okay lang. So hindi niyo naman miss si Papa at saka si Mama? Namiss po. Namiss? O, i-hi niyo si Mama. Pa, Ma. Okay lang kami dito. Okay, mag-alala. Okay lang kami dito. Sabi mo. Hello po, Mama at Papa. Hello po, Mama at Papa. I love you po. Okay, huwag kayo mag-alala. Nandito naman kayo kila Ate Mingay. Okay, mag-alala ha. So, nakakain na kayo ngayong hapunan? Ako. Okay. So yun, wala pong dapat ipag-alala, no? Si Deng, wala kayong dapat ipag-alala ng anak nyo. Then nandito naman sila, andito naman inasikaso ni Mingay. So ang intindihin nyo na lang yung kapakanan dyan ni Boyet, no? Huwag nyong pabayaan kung ano yung mga instruction, kung kailanganin pang i-ano dyan sa doktor ay gawin nyo, no? Gawin nyo, sundin nyo ano yung mga payo, ano yung dapat ipapagawa, lalo na yung paglalakad din ng mga papilis, mahalaga yun. At para kahit pa paano hindi na kayo gagastos ng malaki, kasi nga pag nakumpleto lang yung mga papilis nyo dyan ay wala naman kayong babayaran, basta kumpletuhin nyo lang kung ano yung ipinapagawa ng doktor na business. Ganun po kasi dun sa mga public, no? Mayroon naman tayong gobyerno na handang tumulong dun sa, at saka may ahensya yung tulad ng malasakit, no? Ilakad nyo yan, no? Huwag nyo
Yung walang bahala. Sabagay, yun kasi pangunahing requirements talaga hanapin sa inyo. Yung PhilHealth, yun, number 1 yun, PhilHealth. Tapos yung indigency na nagagaling sa barangay. Tapos yung mga IDs pa na kailanganin, no? Yun, i-prepare nyo na yan kasi kailangan talaga yan. Yun ang pangunahing hanapin sa inyo dun sa malasakit. So yan po mga kabisnes ang karating ko lang galing sa TV house. Dito na ako kanina sa bahay, tapos bumalik kami kasi may isang vlog pa na kailangan tapusin. No? So, okay naman at successful. Tapos na mag-vlog. Panood nyo na lang po doon sa Ka-Business Official, sa Ka-Business Family. May mga vlog doon na sa Ka-Business Family ina-upload kasi nga si Boss Dave ay medyo busy na rin, no? Sa kanyang pag-aaral, mga ka-business. So, ang kanyang channel ay hindi talaga niya na, no? Hindi niya talaga matututukan din dahil nakafocus siya sa pag-aaral. So, ngayon, nagtulong-tulong ang buong team. Basta ma-uploadan lang talaga. So, may mga vlog na para sa kanya. Doon yun. Mayroon pa rin po kayong panuorin, mga ka-business. Paki-support na lang po sa Ka-Business Family, no? Yung ating Boss Dave, mga ka-business namin minamahal. At syempre, yung ating main channel, yung Ka-Business Official, at saka yung kay Papa Dins TV, no po. At syempre, huwag niya rin pong kalimutan ang amin pong mga channel, mga ka-business, ang mga channel ng mga kagwangs, ano po, mga ka-business namin minamahal. So, yun po ang ganap sa araw na to ay galing kami sa mga pag-mission, tapos hindi na ano pa ba yung yun lang, no? Araw-araw na maganap namin sa araw-araw namin sa maghapon, mga ka-business. At dito naman sa bahay ay yun, kasalukuyang nagliligpit si Mingay dito, mga ka-business. Ito nakikita ko rito. Wait lang po, ilawan ko lang po ito. So yun po, may ilaw na, ayun, no? So yun po, mga ka-business, dito maraming nililigpit si Mingay dito. Ito, dami mga mga nilabhan na ito. Ngayon, dito muna niya inilagay kasi masyado nang masikip sa loob. Kaya, Katalia, nag-study kayo? Tapos na kayo nag-study? Tapos na yung assignment mo, Kia? Apo. Sino pang may assignment? Ikaw, Katalia, may assignment ka ba? Sa APP po, tinapos ko na po. Tapos na, okay. So, pwede na kayo matulog. Okay, ba't buhok mo naman? Suklayan mo naman yan. Katalia, masuklay. Masarap ba ang buhay? Na walang mama? No! Hindi ko nga umiiyak, wala nanay mo. Nililoko mo na siya. Ikaw, Yash, anong assignment mo, Yash? Anong nangyari? Assignment mo? Okay na? Okay na po. Pero kanina po di po ako yung katawag eh. Oo, kasi masakit pa rin yung ngipin mo? Opo. Ano yung ngipin niya, ma? Alog na yung ngipin niya? Hindi pwedeng bunutan. Ha? Papahupain niya kasi may nana sa loob. Papahupain? Ganon ba yun? Oo, kasi pag inanuan niya, alam lang niya na may nana sa loob. Oo, kasi masakit na. Nag-chat nga yung teacher niya sa akin, mga ka-business kanina. Nag-chat yung teacher ni Yasio na kailangan daw sunduin kasi yung tag nito masama nga daw pakiramdam ni Yasio. Tapos tumawag pa. Di ko naman nasagot kasi nag-drive po kanina kasi nasa mission po nga po kami, mga ka-business. Hindi ko nasagot. Si Yasio pala ay gusto magpasundo sana. Hindi na sundo ito. Namasahe ka na lang pauwi na? Clinic ako buong subject. Ha? Sa buong subject po. Clinic ako, doon ako dinala. Doon ka nila sa clinic? Kaya walang hindi ka pala naka-attend sa classes. Nakasin po ako ng tatlong subject. Tatlong subject naka-attend ka. Dito ka nga. Dito. Magdamit ka nga. Kausapin kita. Hindi na ako, madamit dyan pinapit. Tapos, business. ayun ang mga bata naglalaro ba kayo dyan ng mga anak? Matutulog na sila pa. Matutulog na kayo? Sige na. Sikaso nyo na yung higaan nyo dyan, Kia. Tapos na po. Ha? Tapos na po. Tapos na? Sabi ng anak mo. Sabi niya,
Opo. Tapos na siya mag-eat. Tapos na mag-eat. Sagot. Sagot. Ayos mo yung damit niya, ma. Sagot, be. Opo. Opo. Ito nga. Yan ang dalawang anak ni Siding, isa ka ni Bornok. Kaya, ang sabi ng, nag-chat ang teacher mo sa akin, Yas, kanina. Ang sabi niya, kaysa naman daw, lagi lang daw ganyan na, lagi ka raw iniinda. Lagi mo raw iniinda yan doon sa school, sabi. Kasi pag pipila kami, tirik yung init. Doon lagi kami nakabilad sa gitna ng ano. Pagka, tanggalin mo nga yung pitchel dyan, anak, Kia. Kapag ka, kapag ka mainit ang panahon, yung nagpila yung pagpasok, pipila pa kayo doon umaandar yung sakit ng ngipin mo kasi nabilid ka sa araw. Sana bilang... Sabi kasi ng teacher mo sa akin kanina, sabi niya, ipa-check up ka nga daw yung ngipin. Ano ba sistema niyan, ma? Sa dentist yan ba? Kaya nga, sa dentist nga. Tapos, paano bang sistema? Hindi ko alam yan eh. Ipapacheck ka sa dentist tapos titignan ng dentist. Ano na ba yung ngipin mo? May butas yan. May butas sa loob. Ano ba yung bebe? Ako sumiksik na. Kulit niya talaga itong bibi ko na to. Kung saan kasi ako pumupwesto, doon din yan siya sisiksik. So anong gagawin natin dyan ngayon, Yas? Ipapacheck talaga natin yan kasi paulit-ulit lang daw yan sabi ng teacher sa'yo, sa akin, nung nag-chat siya sa akin, na sabi niya, lagi nga raw iniinda mo yan doon pag nandun sa school. Sabi ko, bakit kaya? Pag dito sa bahay, hindi naman niya naaramdaman. Yung pala, pagka nabilid ka sa araw, pagka tuwing tawag nito, yung nabibilad ka kamo sa pagpipila. May butas na yan, da. May butas na yan. May butas? Bagang? Bagang. Masakit nga yan kasi bagang. Tapos hindi pa yan kailangan... Pakisara nga yung pinto, ma. Hindi yan pwedeng, hindi pwedeng bunutan yan agad. Kasi titignan yan, may nanain sa loob. So, kailan natin, anong gagawin natin ito, mama? Pa-schedule? Muna yung nanain. Nakita mo, di ba, kwentuhan kita? Ma, pakikwento mo ngayon, anong nangyari doon? Business kasi po yung kapatid ko pong lalaki, yung panganay ko na. Hindi po kasi kami magkakapatid. Si Kuya Joseph, ano? Namatay po kasi si Kuya dahil isang linggo siyang nilalagnan. Tapos sobrang sakit naman. Ngipin. Ulong, ngipin, tapos trangkaso. Tapos? Yung pala yung ngipin niya, sobrang sakit. Ngayon, ang ginawa nila, pinacheck sa dentist. Tapos gusto niya nang ipabunot kasi inuntog niya yung ulo niya sa So, sobrang sakit. sobrang sakit. Tapos, pinapirma yung mga anak ng Weber. Oo, ganon. Na payag sila na ipapabunot yung ngipin nung Tatay nila. Ngayon, pumirma yung mga anak kasi nga, yung tatay nila, hindi na nila kaya eh. Ganun ba yun, ma? May ganun ba katindi ang ngipin? Ay, hindi na talaga kumbaga, bulok na siya, tapos na siya talaga, sobrang sakit. Ganon din dati si Bernard eh. Tapos, binunot. Okay na. Labas na ng ospital, ng dentist. Hindi niya sinabi na nag-bleeding pa pala yung dugo niya. After 1 week. Nagdugo pa ng nagdugo. Tapos hindi niya sinabi. Hindi sinasabi. Tapos, ayun lang. Itinakbo na siya sa ospital, nag-flat na yun. Naubusan siya ng dugo. Yun ang masaklap. Namatay ng kuya. Yun ang masaklap. Yung mga ganong... Pandemic po yun. Namatay yung kuya. Tapos, bawal pa yung maraming tao na pumunta ng sementeryo. 10 lang ang capacity ng taong papasok ng sementeryo para ihatid siya sa libingan. Kasagsagan yata kasi ng pandemic yun eh. So, ilan yung anak niya? 7. Yung pamangkin ko kay kuya. Tapos tatay ko, ate ko, asawa. 10 lang sila nakapasok, hindi ako nakasawa. Yung sa pagkikipagligid. Ibig sabihin, namatay siya dahil lang dun sa pagpapabunot ng ngipin. Yung dugo niya bumaba. Kasi Hindi ba, sabi mo nga bago ka mo bunutan ng ngipin, i-check ka mo. chinik. Okay na nga pagbunot.
nabunutan na. Yung pag-uwi niya, nasa bahay na, nag-bleeding pala yun, hindi niya sinabi. Ayun lang. Yun lang. Yun talagang mahirap dun, mga ka-business. So, anong gawin natin ito kay Yaso? Kasi paulit-ulit lang daw eh. Hindi yan bubunutan dahil papakupain yan. Ano man yung May bukol pa kasi dito, ma'am. May nanapay May sa bukol, ha? May nanapay sa Ba't hindi mo pabubulutan eh? Hindi nga. Yung kamukha ng mga... Makinig ka sa akin, anak. Hindi yung ganun. Lahat ng... Hindi, check upin pa ng doktor yun, dong. Hindi ako mag-decide na hindi Oo ba bubunutan. yung si doktor na magsasabi niya. Pero ako na magsasabi sa'yo dahil may ngipin din akong ganun. Hindi agad binubunutan kapag may nana. Yung bumubukol ba yung dilap, yung pinakangipin? Sinabi din sa akin ni nurse kasi daw pag kumalat daw yung nana, pag umakit daw sa utak ko, pwede daw ako mamatay. Kinausap ako ng nurse kanina dun sa clinic. Tapos, anong pagkasabi niya? Na wag mo na daw pabunot, kailangan mo na daw mawala yung nana. Kasi pag pinabunot, tas kumalat Tama yung yung sinabi nana. ng mama mo. Pag kumalat yung nana, umabot ng utak, mamamatay daw. Kasi ito pong ngipin ko. Hindi ganun nga ano nangyari siguro sa kapatid mo. So yun mga ka-business. Ang banggit kasi ng teacher sa kanina, hindi ko kasi mabasa kasi nandyan nga, ito yung cellphone kasi ito yung ginamit mo sa vlog. Nandyan sa chat dyan, sabi, wag daw iasa sa inom ng pang pain reliever lang. Ang kinakailangan daw, ipa-check up na kasi paulit-ulit daw na gano'n daw ang sumasakit ang ngipin daw ni Aso pag nandun siya sa school. So, yun nga, binanggit naman niya dahil may pila-pila pa sila. Eh, sa tanghali kasi siya pumapasok eh, umaga panghapon. Eh, siyempre, mainit nga. Mainit talaga yung lugar nila doon, yung sa school nila. Mainit talaga mga ka-business. Sobrang init yung ano nyo doon. Saan mo iba na pumipila doon? Sa gitna. Di, dapat, pwede mo nang banggitin sa teacher mo na total ngayon rin lang alam naman nila na gano'n ang status ng ano mo. Eh, magpa-exempted ka naman ng pila doon. Baka pwede ano ka naman. Kung ka ba, i-exempted ka na doon, ipila-pila pa doon, baka pwedeng i-direkta ka na nga para hindi ka mababad sa init. Kasi, under ano pa natin yan. Papacheck up pa natin yung ngipin mo. Medyo na-alarma ako doon mga kabisnes doon sa binanggit ng teacher na huwag yung pagbuwang mga to, tatay, kaya pa-check up nyo na kaagad to kasi huwag yung iasa lang sa pain reliever ng pain reliever. Ang totoo, hindi ko nga alam mga kabisnes dahil pag dito yan sa sabay, hindi naman niya inintay. Wala naman siyang binabanggit eh. Yung pala, lagi daw ganyan nangyayari doon sa school nila. Kaya yun, naghapon ka mo sa kayo minumonitor ka. Na ngayon, ang chat ng teacher mo kanina, nasa biyahe ako, nagmamaniho ako eh. Nag-pop up kasi, tapos na-scroll ko, sabi ko, tapos tumawag pa. Hindi ko rin masagot kasi nagmaniho nga ako kasi nasa mission kami kanina. Nasagot ko rin ang chat niya, nag-reply naman ako. Sabi ko, nandito pa ako sa trabaho. Dito pa ako sa lakad, nasa labas ako. Sabi ko, anong oras na ako naka-reply? Hapon na. Samantala nag-chat ang teacher mo, mga nasa bandang alauna pa yata yun. Tapos na-receive ko mga ka-business, nabasa ko, mga 4 na, yung pauwi na kami rito. Nagmaniho ako noon pauwi. Hindi ko na inasahan na susundin ko pa siya doon dahil hapon na ang pagkakaintindi ko sa baka ako umuwi na. Hindi na rin ako na kasi wala man siya cellphone na para kontakin ko siya. Hindi ko na rin natanong sa teacher. Ang mali ko rin doon, dapat tinanong ko pa sa teacher nga kung nandyan pa si Yasyo. Hindi ko rin natanong mga ka-business, yun ang mali ko rin. Dahil nga, umaasa naman ako na ang pagkakaintindi ko baka nasa bahay na siguro. Pag uwi ko nga dito, wala pa pala si Yasyo. So ngayon, nakita ko kanina, sabi ko, Yas, ka ng teacher nag-chat sa akin, ganito nga. Sabi niya, diniretso na lang daw niya, di na raw siya umuwi. Nandun ka pala sa nurse station, pinaka-nurse station ng school. Doon din ako dinala nakaraan yung sobrang bukol na talaga ng ngipin. Yung pagpila din ulit namin, biglang bumuhol dito. Kasi sa init nga, nabibilag ka sa araw. Sabi ni ma'am, pa-check up ko na daw. Pa-check up na natin ito siguro itong darating na sahod natin at i-schedule na natin ito. Huwag na natin itong
ano yun pa, yung walang bahala ba mga ka-business, kasi mahirap naman din yung kuan nga, na nakita naman talaga na iniinda na ng bata. So yan mo yan, yan na natin yan, asikasuhin natin yan, no? Isa lang yung nasa dulo pa. Siguro, gagawa tayo excuse later muna, baka bukas makalawa, gano'n na naman ulit yan, ma. Ang sakit, kawawa naman yung bata. Kung sige na lang iniinda niya na nasa school na sobrang sakit. Ang isang ano dyan, tayo sisihin ng teacher niyan. Sabihin na naman yan, sinabi ng sumasakit ang ngipin ng anak nyo, hindi pinapapasok nyo pa. Hindi nyo pa rin nasikaso. Focus sa school ng maganda. Ha? Ano din? Ano yun din? Siyempre makapag-focus pag-aaral na pag-ganun lagi. Lagi siyang uwi ng uwi. Kaya nga yun Yung nga. kanina pag yun nawala na medyo kasi hapon na nawala na yung sakit ng ngipin. Doon na, pumasok na ako ng school, tapos nakapasok ako ng 3 subject. Nakapasok ka sa... hintay, alam mo natin yung sahuran na, mga ilang araw pa naman, mga 2 days. May mga 2 days pa, o 2 days o 3 days pa kasi yung sahuran kasi nasa pagitan pa ng ano yun. 25, mga ganun. E ano pa lang ngayon? 21 pa lang ngayon, layo pa. So, mga 4 days pang halos, mga ka-business. So, ano natin yan? Ipapacheck up natin yan pagkatapos ng pag nakasweldo na tayo. Isin mo muna kung anong kwan. Kasi ganun din naman natin agad-agad yan. Sabi, pabunot ka agad. Kasi i-check upin ka pa nakakabisin, i-check upin pa yan. Sabi na ni Mingay. Kasi nga, yun nga, may karnasan na si Mingay doon sa, kumbaga may history na ba doon sa kanyang kapatid. Ngayon nga, hindi natiis, sobrang sakit na raw ng ngipin, nagpabunot. Tapos, ang sabi pa nga daw, hindi, huwag mo nang bunutin. Pero nagpupursige itong tatay nga bunutin. Ngayon, pinagawa ng Weber ang mga bata, sumang-ayon, pumayag nga bunutan. Walang nagawa ngayon yung doktor, sige. O yun na nga ang naging resulta. Namatay ang kapatid ni Mengay, mga ka-business. Nabalitaan ko po yun Kaya hindi natin pwedeng ano yan, basta ipa-check up lang muna natin. Kung ano yung advice ng doktor, yun na susundin natin. Pero is lang muna kasi wala pong sahod natin ha. Papacheck up natin yan, huwag kang mag-alala. Kasi na-alarma din ako nag-chat ang teacher, nagulat ako, pambihira. Tapos nabasa ko pa, hapon ko na nabasa kasi nakabulusa na kasi yung cellphone ko mga business. So, ganun pa man, ay salamat na lang din sa Panginoon Diyos. At alam mo, nag-alala ko kanina, kasi yung pagkakaano ko, baka mamaya manghimatay ka doon, yun ang inaalala ko. Ngayon, anong gagawin natin? Ano ka muna? Mag-leave ka muna sa school. Absent lang muna ba? Maggawa tayo ng sa tingin mo ba, bukas, lalo na bukas, ano ba sa tingin mo? Kaya ba pumasok ulit? Kasi baka mainit na naman, tapos gano'n na naman ulit. Papasok, basta may payong. May? Payong. Hindi magdala ka na lang ng payong siguro. Pero pakiramdaman mo pag hindi kaya, pag halimbawa di talaga kaya, simula bukas mga ka-business, antabayanan ko tong cellphone ko bukas. Kasi alam ko na Ngayon, antabayanan ko bukas na kung ano ang status gagawin natin. Kung sakasakaling sumakit na naman ulit, ang gagawin natin, susunduin kita doon. Kung sakasakali man. Pero kung sa tingin mo naman kaya o siguro magdala ka na lang muna ng gamot na panglipinsa lang, kumbaga pang pain reliever lang muna habang naghintay tayo sa sweldo natin. No? Ganoon na lang muna siguro na. Pero basta kung halimbawa sa palagay mo mukhang talaga di kakayanin, kung kailangan mo umuwi, magpa-chat ka sa teacher dito sa akin para sundin kita doon. Ganoon na lang siguro gawin natin Huwag ka na mag-alala. Namaga na ako. Pero hindi naman gaano na. Kasi pag sa init lang siya lumulubog. Pag sa init, nabibilad ka sa init. Magdala ka na ng payong bukas. Magdala ka ng payong. Tapos yung basketball kasi, kasi ano rin, medyo laylo ka muna sa basketball.
Grabe kahilig sa basketball to si Yasu mga kabisnes. Talaga, walang ano rin eh, wala rin pakundangan talaga to. Ayan, ano niya, yun ang pinakahilig niya, sports. Laro, basketball, halos na inaabot ng gabi dyan sa court, sige pa rin, laro pa rin ng laro. Eh, ako naman, wala namang problema sa akin kasi sports naman yan. Ganyan lang, pagkatulad niya na may naramdaman ka, iwas-iwas ko muna sa basketball ha. Kaya baka mamaya, matamaan pa ng bola yan, lalo malaking problema pa. Ha? O sige, at ayun, yun lang naman. Mga kabisnes, magmumonitor ako nito, magmumonitor ko to. Kasi, inakabahan din ako, lalo pat nga yung dahil sa story ng kapatid ni Mengay, medyo na-alarma ako. Ay nga sabi ng teacher mo kanina, masakit ang ngipin ni Yasio, kailangan niya ng sundo. Wala tayong magawa. Nandun late na akong naka-info eh. Kumbaga late ang informasyon. Kumbaga, hindi naman late kasi maaga pa naman nag-chat ang teacher mo eh. Ako lang ang di ko agad nabasa kasi. Di ko agad nabasa. Pagpasensyahan mo na ako na. So yung mga kabisnes, salamat po no sa simpleng vlog na ito mga kabisnes, bilang ano lang ito no pag informasyon niya na ganun nga na hindi ko agad na aksyonan mga kabisnes. Linsyahan nyo na rin po ako kasi kanina gustuin ko man din nasa ano pa nga kami, nasa lakaran pa kami kanina. Ano to, gamot? Pinamig. Ay, ito pinamig na inom ko na kahit isa. Ano na lang, dipinsa ba? Ito yan mo to. Nandun sa baba ang tubig natin. So yun po mga kabisnes, God bless po sa ating lahat. Mga kabisnes, birabanat lang po tayo. Right?